this is the perfect time para ma-avoid natin yung mga potential issues na kakaharapin natin para sa mga negosyanteng gustong magsimula ng kani-kanilang mga sariling food manufacturing businesses. Siyempre, yung mga gustong gumawa ng pagkain at ibenta sa mga grocery store at dalahin sa kung saan parte ng Pilipinas, from your own place to nationwide reach. Yan ang paghahandaan natin for today's vlog. Today nga, meron tayong guest speaker. Ano po? For more than a decade na tumutulong siya sa mga MSMEs na mag-improve ang kanilang mga food manufacturing businesses mula licensing ng FDA, HACCP at kung ano-anong mga kailangan para lang mapalago ang negosyo in terms of licensing. Kasi ang kasama natin dito, microbiologist, food scientist ng ilang taon bago pa siya naging consultant ng iba't ibang food manufacturing dito sa Pilipinas. Without further ado, I would like to introduce you, the one and only, my lovey dubs, Maricoy Gretchen Barredo. Welcome sa akin dito sa live ni Chicoy Gonzalez. So, kakakaba pala, no? Ang tagal ko kaya niligawan to for this video. Buti naman at pumayag ka na. Oo, syempre naman, no, paano ba natin hihindian yung mga, syempre, nagre-request. I believe itong session natin, marami tayo talagang matutulungan na mga food manufacturers. So, mga nagbabalak pa lang, very applicable ito sa kanila. Yun, grabe, sobrang excited na ako. Kasi nagkataon din naman na sa KMG, meron din talaga tayong goal na maging FDA license lahat yung mga magpo-food manufacturing para lumawak yung reach nila and eventually makapag-export. Which is, yes, sa export din, di ba? Meron ka rin background sa export bilang? Share mo naman! Sige, Kasi medyo humble kasi itong guest natin ngayon, ano? Actually, bago ko talaga naging consultant, I've been the Executive Director of PhilExport Cavite Chapter. Ayun, talaga naman. Philippine export. Yes, so required kasi lahat ng mga manuf na mag-e-export to join the PhilExport kasi nga ito ay organization natin sa bansa ng mga exporters, kumbaga tumutulong sa kanila pagdating doon sa pag-e-export nila kung saang bansa man nila dadalhin yung kanilang produkto. But today, our topic will be focusing on food manufacturing. Dito, didiscuss natin yung mga common mistakes para maiwasan. Kumbaga, pag tinayo natin yung negosyo, less mistake na yung ating pagdadaanan. Okay, without further ado mga parikoy, simulan na natin to. Ano nga ba, Maricoy Etchen, ang mga bagay na dapat nating iwasan na nangyayari sa mga baguhang food manufacturer? Sa number 1 natin, yung maling pagpili ng disenyo at lokasyon ng ating facility. Meron kasi po tayong requirements na kailangan sundin. So we have DOH, Administrative Order 153, Series of 2004. Ito po yung guidelines on the current good manufacturing practices. So dito po nakasulat lahat ng mga dapat na i-comply natin as well as yung ating area. Actually, pati nga yung paggamit ng mga aesthetics material. So syempre gusto natin yung ating area maganda, no? But more than the aesthetic effects, number 1 consideration kasi yung materials. Ito pare ko, nangyari to sa ibang client. Gusto niya yung area ay full glass. Social glass. So, Yes. ganda tingnan nun. However, we have glass policies kasi. Kasi syempre si glass, pagka yan nabasag, yan po ay makukonsider natin as hazard. O yung bubog, pag napunta sa pagkain. Problema din pala yun. Yes, yes. Kaya pala lagi pag pumapasok ko sa facilities, puro stainless. Yes, yes. Pero naman isa akong client, siya naman, ang gusto naman niya, medyo sinauna, ganyan, sinauna. Hindi, I mean, wooden furnitures naman yung gusto niya. So again, ang wood material is an absorbent material. Hindi po dapat tayo gumamit ng mga absorbent materials. Yung kahoy, nagninis-nis, so pwede po maging potential hazard na rin sa ating produkto. Ang matindi pa nga dito, yung binubukbuk, alam mo, kisame, Yes. na wooden. So, hanggat maaari, hindi rin pwede yun. Yes, kahoy, sa kisame, sa pader, sa heg, lamesa, even the equipment po na gagamitin and utensils. So, dinidiscourage din po yung paggamit ng kahoy. Ayan. So, another example natin, no, pipili ka pa lang ng area mo,
ino-consider na rin kung yun ba ay saan siya nakalagay or nakalocate. Malapit ka ba sa ilog, sa poultry farm? You need to have perimeter or security doon sa facility mo wherein you will be confident po na hindi pa rin po makocontaminate sa nearby environment yung facility mo. Oo nga, no? Hirap naman nun. Lagi mo ngayong iisipin na, may hazard sa paligid. Yes. May potential issues na may mangyari sa paligid na makaka-apekto sa production mo. Tapos most probably pa, pag naluto ka, na-contaminate yun, pwedeng lahat yun maapektuhan, edi sobrang gastos na naman. Kasi syempre, pagka yung produkto mo, na-contaminate yan, inamag, nalagyan ng mga dumi, hindi mo pwede kainin. Kaya, so isunod na natin, so total, may maling pagpili ng disenyo, lokasyon. Yung pangalawang point natin ay maling pagpili naman ng mga equipment at utensils na gagamitin nila. Okay. Napahapyawan na yan kanina, pero ibig sabihin deep dive pa tayo ng konti. Yes, so as mentioned ko, no, we have approved materials na pwedeng in contact with food. So dito, no, sa machines kasi, mga equipment, actually maganda to. Kasi nga, cost efficient, mas mapapabilis sana yung ating manufacturing. Tama. Kung meron tayong mga automated machines. However, pwede rin kasi itong mag-pose sa atin ng contamination kung mali yung material na gagamitin. And pangalawa, kung mali din po yung specifications, pare koy. Kasi meron ako this client, no, na gusto nila automated, mas mapabilis na rin yung pagpapak nila ng mga chips. However, the machine kasi is not applicable doon sa mga chips nila. Kumbaga, parang ang nabili nila pang pang powder. Okay, pang maliliit na granules, mga ganong level. Kaya hindi correct yung timbang doon sa chips. So, si automated machine, supposedly, ang nangyari lang sa kanya, parang taga-seal na lang. Kasi sayang. manual pa rin yung pagdadump mo, paglalagay mo doon nung product mo. Kailangan sa amin bilang mga negosyante, maintindihan namin yung buong process na gagawin namin. Hindi porke feeling ko okay na to, nakita ko na naglalagay siya ng powder sa lalagyan, pwede rin palang gamitin yun sa mga malalaking items. Yes, tama ka dyan, pare ko, another client ko naman, pumili na ka ng lutuan. Kasi mass production na. Dahil malakihan na, machine naman. So, we have this jacketed kettle na binili namin. Jacketed kettle. Ano ba itsura na jacketed kettle? Ayan, so si jacketed kettle kasi, no, yan ay cooking machine. Pwedeng gamitin sa pagluluto, pag-steam, boil ng products. Kung halimbawa sa manual, gagamit ka pa ng sandok. So sa jacketed kettle, meron na rin kasi siyang naka-include na stirrer. Ito halo. Yes. Halimbawa, ube halaya, pare ko sasakit ang kilikili mo dyan, kakahalo mo, ilang oras mo lulutuin yan. And dahil direct fire yung ating mga kawali, pwedeng masunog sa ilalim pag nakalimot kang haluin yan. The main difference naman with jacketed kettle, ito ay indirect fire. Kahit nandun si produkto, hindi siya nasusunog. Kasi ang init po niya, pantay. Hindi lang sa ilalim, kundi pati gilid. So, iba talaga ang nagagawa ng tamang equipment, gumagaan ang buhay namin, mga negosyante, nagiging mas kampante kami dun sa process, bumibilis, at yung capacity namin ba lalaki din? Most probably, no? Yes, kasi may sizes ito. So, kung halimbawa si Kawa hanggang 30 liters, 50 liters lang. So, itong si jacketed kettle, pwede ka dyan ng mga 200 liters. Wow! O 500 wow, sobrang dami nun capacity. Ibig sabihin, kung ma-master ko yung tamang equipment, lalaki na yung capacity ko, kahit mag-promote ako mag-promote, magaan yung loob ko kasi hindi ako mag-aalala na baka hindi ko kayanin. Yes, kung mas production ka na talaga, maganda na rin talaga mag-invest sa mga equipment. So going back dito, meron akong client na mali ng specification. Actually siya, nagtitipid Kinuha niyang jacketed kettle is imported. However, after few months na paggamit niya, nagkaroon ng problem. Nahirapan siyang ipagawa. Okay. So, hanggat maaari naman, Maricoy, kung meron naman dito sa Pilipinas, pwede naman. Oo. Yung after service din kasi very important. Very important, especially sa ating mga negosyante. We value peace of mind, time, kasi pag na-delay yung mga repairs niyan, business is delayed din.
Yes, so okay na tayo sa number 2 natin, no? Maling pagpili ng equipment at utensils. Nice. Thank you so much for sharing that to us. Siguro sa amin, mga magsisimula, start from what you have pa rin. Siyempre, gawin muna natin kung anong meron tayo. Pero, kailangan i-mindset na natin na instead of increasing the manpower agad-agad, why not get proper tools, proper equipment para sa mas madaling buhay na meron tayo. Anyway, Next natin, no, yung ating kakulangan ng mga quality control, measures, testing. Yung halimbawa, nag-mass production ka na agad nang hindi mo pa alam yung stability ng produkto mo. Yan po ay maling-mali. ang bigat ng words ha, ibig sabihin, hindi mo pa talaga kilala yung produkto mo. Kasi syempre, no, as startups, conservative tayo sa bahay tayo gumawa, blessing na biglang nag-boom. So yung capacity kasi natin initially dahil sa bahay lang, maliit pa lang. Marami ka pang hindi na-experience at na-consider kasi first time mong lumaki ng ganong kalaki. So meron tayong naging client no na naka-encounter ng problem with their sauces. Oo, yung sauce niya biglang nagkaroon ng problema, umanta, nagiba ng lasa. Malaki rin po kasi yung wastage. Pag nasira si product, pwede mo pa ba ibenta? Baka yan ay may mga mikrobyo na pwede pong magkaroon tayo ng sakit kapag kinain pa rin natin. So very important na magkaroon ng R&D ba yun? Doon ba natin malalaman yung stability ng food? Paano natin malalaman yung... Expert na si pare ko, no? Alam na yung R&D, ha? Kunwari, R&D ibig sabihin ng research and development. So, research and development, dito kasi yung process mo kung saan inaalam mo, no? Yung conditions na gusto ng product mo, yung formulation mo, tinatarial and testing mo yan, and yung product stability din ng produkto natin, doon natin nalalaman sa mga research and development na ginagawa natin. Most of the time, hindi natin kasi alam kung meron doong mikrobyo dahil ang mikrobyo hindi naman natin nakikita. Malalaman na lang natin pag kumain tayo, sumakit na lang yung tiyan natin. Ang tao pa naman, pag ang brand mo ay baguhan, hindi kilala, hindi sikat, pag nagkamali ka ng isa, naku po, walang kapatawaran. Di ba? Oo. Hindi katulad ng Jollibee, nagluto na nga ng towel daw, sabi. Okay pa din. Tuloy-tuloy pa rin ng tao. Pero pag tayo mga small business owners, ipapahiya ka sa Facebook. Kahit walang FDA na magpahiya sa'yo, yung customer mo talaga. Pagkakaguluhan ka pa ng ibang Pilipino na talaga namang nagkamali ka lang ng isang beses. Moving forward, no, ito pong mga food safety standard and regulatory compliances natin. Initially, yung local natin, no, FDA or Food and Drug Administration is very important according po sa batas natin. Republic Act 10611, also known as a Food Safety Act of 2013, nakasulat po doon na bago kasi talaga magbenta ng produkto, dapat po ay merong market authorization or FDA approval muna ang ating produkto. So dito kasi, no, more than as a requirement, more than the requirement itself, marami kasi siyang benefits. Una dito, you'll have confidence. Confidence. Very important po, you'll have confidence doon. Pangyabang mo talaga yan. Sobrang sensitive kasi ng food talaga, Mariko, yan, no? Ang dami niyang kaartehan na kailangan mong asikasuhin. Pero kasi, for the peace of mind din talaga. So, ano bang nangyayari kapag halimbawa, sabi mo kasi kanina, bago talaga dapat ibenta, dapat may lisensya na, start on what you have na prinsipyo ko eh. So, sa batas kasi natin, bago ibenta talaga, kailangan meron. No, pero we have exemptions naman to the rule. May exemption. Paano na-exempt? Yan ang gusto ko. Exemption muna. Kailangan ko muna kumita, no? Malaman ko muna na okay talaga yung product. Actually, pwede ka naman magbenta kung within mag-anak, mga kapitbahay mo, within your area. Within your city ba? Pwede, gano'n? Area lang, parang dyan lang. O kung dyan lang, at halimbawa, household ka lang, okay pa yun. So, testing phase muna. This time naman, pag-uusapan natin yung ibang mga bagay pa na nakakalimutan i-consider ng mga food manufacturer. Minsan, akala mo out of your control, pero in your control pala sana, kung alam mo lang. So, with that being said, let's move on. So, yung ating hindi po pagsasanay sa ating mga tauhan, pagdating po doon sa mga standard operating procedures natin. So, yung mga empleyado kasi natin, no, as per the requirement, kailangan sila po ay trained, knowledgeable, doon sa trabaho na inassign mo sa kanila, and at the same time, knowledgeable sila sa food safety requirements and HACCP
or hazard analysis critical control point. Ang daming jargon words dito, medyo naluluga ako dun. Bawat isa na yon, anong purpose? So, pag sinabi kasi natin, ito pertaining to sa training ng tao ka. O kung halimbawa, ikaw in-assign kita as a machine operator, Okay. dapat marunong kang gamitin yung machine. So, ikaw dapat competent ka doon sa trabaho na naka-assign sa'yo. Oo, yan ang problema. Hirap maghanap ng competent dito sa Pilipinas. Kung tagaluto ka, dapat marunong ka magbukas ng kalan. Parang ganun lang in layman's terms. So, they are trained doon sa trabaho or job descriptions. So alam mo Maricoy, yung training, maraming din naka-appreciate niyan. Pero sobrang valuable niyan. That's part of the automation, systemization ang training sa company natin. Actually, may client ako, pare ko eh. Bago yung empleyado, yung machine, malaki, large capacity na roasting machine. Ang nangyari, nasunog doon sa... Lahat ng laman. Kasi Gastos! na mali ng pas nung airflow, na yung apoy, sumilap ba? Ganun, sumilap yung apoy. Hindi lang pala gastos, dangerous pa. Training, very important. At hindi lang once dapat nagte-training. Meron dapat itong refresher. At least once a year, dahil ang tao makakalimutin. Continuous improvement, yung kakulangan sa supply chain and inventory management. So yung pagtitiwala kasi natin sa raw material supplier ay napakahalaga din. Yung ating produkto, nagsisimula yung quality niyan doon po sa mga ingredients. Kunyari, meron kang sauce na gagawin or any food products. Tandaan natin kung bulok ang ingredients mo, kahit anong proseso pa po yung gawin natin, bulok pa rin po ang kalalabasan. Very important yan na ma-check po natin paano ba ginagawa yung ingredients. At least makita natin paano para masabi natin kung yun ba ay reliable na supplier. Tama, no? May nabalita pa nga 600 million worth of expired na bubulok, inaamag na karne. Ginagawa ang siomai! OMG! Grabe, kaya sabi sa inyo, ba't naman ako bibili sa mga food supplier na walang FDA? Grabe na. Andiri talaga ako, nabalitaan ko yun. Kaya po yung material sourcing of raw materials, packaging materials, very important po talaga yan. So dito pare ko ipapasok yung mga inventory system. Initially, you can have it manual, no? Pero pagka nag-grow ka na kasi, ang dami ka na doon sa manual. Ang dami mo ng 100 types of supplies na yan. Dami. Tapos, nilada, libo-libo, manual mo pa ba pipilangin yan? Automate na. Lalo na kung everyday ka nagpo-produce. Mga ganyan bagay. Systemized, digitalized na. We actually have Philippine Traceability System requirements. No, talaga. So, yung mga product recall, kailangan traceable yung product mo from the start, kailan ginawa, sino gumawa. Para din napipinpoint mo kung saan yung problema. Yes, kung halimbawa certain batch lang yung may problema, alam mo kung kanino mo dinistribute. Yun lang, may limitation ng losses. Yung 100% lahat ng pinroduce mo for that month, pull out mo lahat. Dahil hindi mo alam kung saan nanggaling yung mali. Alright, mga Parikoy at Marikoy, sana itong mga potential issues ma-avoid yun na to. Mga potential failures na initially, i-explore mo lang ng walang kaalam-alam. Ngayon pa lang, sa buhay mo na at gawin mo na to step by step, unti-unti. Start on what you have pa rin, pero at least alam mo na yung direction na tama at kailangan mong tahakin. Huwag kayong matakot, no, na mag-comply dito sa ating mga requirements. Kasi ito po ay very helpful pa rin. Let's focus on the benefits and advantages na pwede nitong ibigay sa ating negosyo. Once lang yan. Peace of mind na pwede akong magbenta kahit saan, alam ko gaano katagal ang buhay ng product ko, alam kong safe ito, at walang hahadlang sa pag-grow ng negosyo ko dito sa mga bagay na katulad nito na pwede naman nating isolve. Kahit ngayon pa lang, nag-umpisa pa lang tayo, prepare na natin lahat yan. Mga Parikoy at Marikoy, ako nga pala si Chicoy Gonzalez, founder ng Kuko Express Solutions Incorporated. Gumagawa kami ng mga software solutions para sa mga food manufacturers. At ako naman si Gretchen Barredo, ang founder naman po ng Bright Start Business Consultancy Services. Nagpo-provide naman po kami ng service pagdating po sa requirements, regulation, compliance, training para sa mga food manufacturers. Kung umabot ka sa part na to ng video, make sure na i-comment mo dyan sa baba ang produkto may pagmamalaki. Alright mga Parikoy, thank you so much. See you again sa sunod na video. I-share nitong video na to para pag dumami yung shares natin, maka-isa pa tayo ulit na guesting kay Ma'am Etchen. Ayun lang mga Parikoy. Maraming salamat. Bye-bye. Bye.